guys and welcome back again sa ating YouTube channel. Ayan. In this video, share ko sa inyo guys bakit ako nag-asawa ng maaga. Ayan. So, 21 years old ako nag-asawa and hindi siya naging successful. I told you, huwag mag-asawa ng maaga. Ayan. So, kasi noon guys, iba naman yung training, iba yung life noon. At napakahirap ng buhay ngayon. So, yung naging solusyon ko lang na mag-asawa ng maaga para makawala na ako sa gulo ng buhay. Yun ang nasa isip ko noon. Pero nagkamali naman ako ng pagpili. At nagkamali talaga ako ng desisyon. At ganun pa man, natapos na yun, nagpapasalamat din naman ako dahil marami akong natutunan sa buhay na nai-apply ko ngayon. So, sa mga nakikinig, wag mag-asawa ng maaga. Kinig sa mga sinasabi ng ating mga magulang. Huwag naman tayo makinig sa magulang natin na alam naman natin makakasama sa atin. Pero yun nga, depende guys, kasi merong mga magulang na hindi rin sila nakakaintindi or iba yung mindset nila. So minsan, dahil sa pinuposigit tayo na ganitong gagawin mo, sumunod ka sa amin, naging minsan yung choice ng buhay natin ay mali. So, yan. Kaya nga, ang pagiging parents ay hindi basta-basta. So, kailangan mo ng wisdom, ng knowledge, paano mo i-handle yung mga anak mo, paano mas ayos yung buhay nila. So, hindi ko naman sinasabi na it depends sa parents talaga 100%, but it's a big factor guys kung ikaw na parents ay marami kang alam. Alam mo yung dapat na gagawin at godly ka magdesisyon, hindi yung pabuso-buso. So, sinasabi ko na nga napakagulo ng life namin noon. Siguro sa mga kapatid ko, hindi nila na-experience yun, pero sa akin, na-experience ko yun. So, ganun pa man, tapos na yun. So, forgive na, at na-healed na. Ayan, sa guide ni God. Kasi kung tayo lang naman hindi yung sakit kasi andun pa rin. Kung tayo lang. Pero, by the grace of God, naman ay nalagpasan natin. Kaya ako share para sa mga nakikinig din na nakaranas ng ganyan, maging inspiration sa inyo, maging motivation sa inyo na hindi lang nag-stay doon yung buhay natin. Kung yun ang naranasan natin na sakit, na hirap, huwag tayo mag-stay doon. Kaya kumuha tayo ng sarili nating paraan na iba naman ang buhay natin. So, nag-asawa ako guys ng maaga dahil sa hirap ng buhay. Ang nasa isip ko dahil yan ay marami silang palayan. Kumbaga guys, naka-certified, no? Naka-certified na yun ang talagang second, first or second na paraan na gagawin ko para kasi mahirap lang nga kami tapos hindi naman kami pwede mag-aral. Nag-aral nga ako, hirap na hirap naman. Yung ganun ba, yung nakapag-aral ka nga, hirap na hirap ka na parang ay, buti na lang hindi ka nalang mag-aral kasi puro ka absent, puro ka walang project. Yung, naranasan mo yun na ba yan guys, yung kahit yung pandikit lang, kanin pa yung ginagamit. Wala talaga, ni ilaw, ni lahat guys, nahirap naranasan ko. Kaya, thankful ako dahil naranasan ko yon at naging motivation ko siya na magpursige sa buhay. So, failed yung aking relationship sa aking ex-husband. For the information, I'm annulled last 2023. Yan. So, more than a year, magto 2 years na ako na annulled. And happily married. Share ko sa inyo guys, no? Dapat pala guys, pag mag-asawa tayo, fully matured na tayo. Fully matured, fully na naintindihan mo yung responsibility mo as a wife, as a husband. Kasi ako, alam ko talaga guys, yung gusto ko lang sa buhay. Magkaroon ng pamilya, kompleto, may anak, at mag-serve kay God. Yun lang talaga ang purpose ko na kaya ako mag-asawa.
Gusto ko magbuo kami ng sarili namin. Pero hindi nga nangyari, na failed dahil nga meron siyang sakit. Ito pala guys, bago kayo mag-asawa. Kaya napangiti ako nung anak ko, yung anak ko na kasama ko sa anyway pala guys, meron akong YouTube channel, Helen and Nicole, pero hindi na siya ngayon naging active. Pero monetize na rin siya kasi nga busy yung anak ko, hindi siya makapag-upload, hindi siya makagawa ng content. Ah, kaya napangiti ako nung kasi yung anak ko guys, first year college niya. And noon, gusto niya talaga tourism. Kasi gusto niya mag-flight attendant. Pero nung maliit siya, teacher talagang gusto niya nung nursery pa, yung kinder pa. Pero sabi ko mag-iiba pa yon. So, and then high school, gusto ko rin na mag-tourism siya. Yung gusto niya mag-flight attendant, ganun. And then, after grade 12, napangiti talaga ako kasi gusto niya mag-BA Psychology. So, hindi ko alam kung na-influensyahan siya dahil sa aking karanasan. Dahil meron akong ex-husband na may schizophrenia. Ayan. Mahabang kwento guys, kung isa-isahin ko dito. But in short, to to make short na lang yung story ko. To make story short. Ayan. Hindi ko siya nalaman ng maaga. Ang alam ko lang, kulang siya ng pagmamahal. Ang alam ko lang, nagdadrama lang siya. Ang alam ko lang, minor na sakit lang or nagpapapansin lang. Pero guys, nung nalaman ko yun, yung nag-file na ako ng annulment. Nung nag-file na ako ng annulment, saka ko lang siya nalaman yung term na yun na schizophrenia. So, nasa documents ko yan, nung nag-file ako, nasa court, na yun talagang sinabi ko, and then nalaman ko lang noong nagbigay ng subpoena yung court sa ex ko. And then, ang nag-receive yung brother niya na normal, yung brother niya, na ang akala ko wala silang alam talaga kasi dinideny nila eh. Pero yung pala alam nila yung words na schizophrenia. So, ibig sabihin, na fraud, na prank. Ayan. Parang ginamit lang ako pala. Parang, okay. Parang ngayon ko lang na-realize na, alam nyo pala may ganun, ba't hindi nyo ako in-advisean? Alam nyo pala may ganun, ba't hindi nyo ako kinumpronta? Kasi kasi sila eh, mas may pinag-aralan sila eh. Mas may pinag-aralan sila guys. Kasi nakakolehiyo sila, lumaki sila sa city, marangi ang buhay nila noon. So, ako, lumaki lang ako sa probinsya, parang wala akong alam. So, nung nag-file ako ng annulment, ginawa ko talaga yan na sinumpaan ko sa court na wala talaga akong alam dahil yun naman talaga wala akong alam na mayroon pala siyang sakit na ganun. So, yun, doon ko na-confirm na alam nila. From the beginning, alam nila. But hindi nila ako pinumpronta, hindi nila ako sinabihan na hindi able o hindi siya able na mag-asawa kasi nga mayroon siyang ganun. From the beginning pa, alam nila. So, parang pwede ko pa sila mahabol eh. Pwede ko sila mahabol, sabi ng lawyer ko. Pwede sila magbayad sa akin ng damages. Kasi ano nila eh, niloko nila ako. In the words, linoko, fraud, dinaya. Pero hindi na yan, pinapasa Diyos ko na kasi okay na ako na-annulled ako. Pero guys, kung meron na kayong mga alam na ganyan, kayo na pamilya, kung alam niyo yung kapatid nyo o nakatatanda sa inyo, kung balak mag-asawa o guys, talk to the partner, talk to the girlfriend, talk to the boyfriend. Kasi guys, hindi naman malay ko, hindi ko naman alam. Tapos, ini-insist pa nila na alam ko daw. Yes, alam ko. Alam ko na sinusumpong siya, pero hindi ko alam na ganun kalalim. Nalaman ko lang yun na sabi ng doktor nung sa Bacolod, si Dr. Francia na sa psychiatrist. Doon ko lang nalaman na forever na pala, for life na ang gamutan. Kaya doon ako nag-question, for life na gamutan? Doon ako nag-question. Lumaki ka lang sa bundok eh. Bobo ka lang, tatanga-tanga ka lang. Ano ka lang, katulong ka lang, utos-utusan ka lang, yung ganun. Kaya sabi ko,
Ang galing naman. Ang galing naman ang ginawa nila sa akin. Pero, ganun pa man, thank you Lord, dahil naranasan ko yun. Yun talaga ang pinagkakapitan ko. Yun talaga ang naging motivation ko sa buhay na magporsige. Na, na magporsige sa buhay na hindi ako manatili doon. Alam ni Lord yung puso ko kung ano yung intention ko. Yes, alam ko na gusto ko makawala sa hirap. Pero talagang ginawa ko yung part ko as asawa. Wala akong pagkukulang. So, kahit batuhin nila ako na niloko ko yung kapatid nila o kasi naghanap ako ng AFAM, naghanap ako ng foreigner, hindi. Nag, nag, naging, naging ano ako, yung ang lalaki, hindi. Tinapos ko muna yung sa side na yun bago ako gumawa ng iba. Alam ni Lord yung puso ko. Kaya, guys, be aware sa mga mental problem guys ng mga asawa nyo. So in my next video, sasabihin ko sa inyo ano yung mga sign na maging alarming sa inyo na naku, wag talaga guys, lalo na pag boyfriend girlfriend pa lang kayo. Hindi pa kayo mag-asawa. Red flag na yung may mental disorder. O yung parang hindi mo maintindihan, consult the doctor na. Ayan, so yun lang muna guys ang ating video for today and next time siguro i-share ko sa inyo ano yung mga sign, mga red flag na mga ugali ng mga partner nyo na mag mag-iisip kayo na ay baka may mental problem ito. Kasi guys, pag nag-asawa na kayo mahirap guys makawala lalo na pag may mga anak kayo. Ako kasi lucky lang ako kasi wala kaming anak ng aking ex. So, yun ang sabi ng aking lawyer, I'm so lucky dahil wala akong anak sa kanya, walang nagko-connect sa amin, walang bata na maapektuhan sa amin. So, yun lang guys, in my next video, I want to share the red flag para ma-aware din kayo guys na nasa stage na pala na may mental problem yung mga partners nyo. Ayan. So, thank you so much for watching. At sa mga hindi pa lang subscribe, please subscribe, like, share, and comment. And don't forget to hit the notification bell para update kayo sa ating mga vlogs. Thank you so much. Bye!